Sumainyo ang kapayapaan buhat sa ating Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa tayo ay patuloy na lumago sa kaalaman sa ating Diyos. Patuloy tayong mag-increase sa knowledge, sa pagkakilala sa Kanya, nang sa ganon ay maihanda natin ang ating mga sarili sa Kanyang paghahari. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral sa araw na ito, tayo po muna ay sumaglit na yumuko at manalangin. Salamat po, Ama, sa araw na ito na ibinigay mo sa amin sapagkat ang lahat ng pagkakataon ay nasa iyong palad. Kami, Panginoong Diyos, ay hinirang mo, pinili mo, sineparate mo for your holy purposes. Nawa, Panginoong Diyos, patuloy ka naming makilala sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga kautusan. Lord, ang lahat ng bagay na natutunan namin patungkol sa iyo at sa iyong mga tagubilin, ang lahat ng ito ay revelational mo, Panginoong Diyos, sa aming lahat. Sapagkat maliban na ihayag mo ang iyong sarili sa amin, by no means, O Lord God, hindi ka namin makikilala at masusumpungan. Ikaw ang unang humanap sa amin, ikaw ang tumawag sa amin, noong kami mahihina pa, noong panahon na kami ay nagtatampasaw pa sa aming mga kasalanan. Subalit napakasagana ng habag mo sa amin, kahit kami ay hindi kaibig-ibig, kami ay pinili mo at ibinilang mo sa matutuwid, hindi dahil sa aming mga gawa, kundi dahil sa katuwiran at kabanalan at katapatan mo sa iyong dakilang pangalan. Ama, salamat po sa kaligtasang kaloob mo sa aming lahat. Nawa sa araw na to, kami ay matuto at lubusang ka namin makilala, Ama, sa pamamagitan ng iyong mga kautusan. Sambahin ang pangalan mo, Ama, at nawa turuan mo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw po na ito, mga kapatid, ating pong pag-aaralan ang ikalawa doon po sa tinatawag na Ten Commandments. So, ang second commandment, mga kapatid, alam ko naman na ito ay favorite na ituro ng marami mga preachers. Kaya lang po, mga kapatid, may mga bagay pa na higit nating dapat malaman tungkol po sa commandment na ito. Ganito po ang nakasulat sa may second commandment. Ito po ay makikita po natin sa Exodus chapter 20, verses 4 to 6. You shall not make for yourselves a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generations, to those who hate me, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Alam niyo po ba, ito pong second commandment natin ay hindi po lahat ng mga relihiyon ay sumasang-ayon dito. Sapagkat may katulad po ng Roman Catholic, yung Augustinian, Samaritan, and even the Lutheran, ay ito pong second commandment ay part ng first commandment nila. So, iisa lang po yun, yung pinag-aralan po natin nung last time, you shall have no other gods, at saka ito. So, na-miss nila yung point. Sapagkat, ang point po, mga kapatid, ng first commandment, it addresses the root problem of man. Tinalakay po roon yung napakalawak na issue patungkol po sa problema ng tao. Yung marami yung diverse na Diyos-Diyosan na ginawa niya buhat nang siya ay humiwalay sa Panginoon. At ang mga Diyos-Diyosan na yun ay nag-start sa kanyang sarili patungo sa mga bagay na kanyang kinakapitan at pinagkatiwalaan. So, ganun po ang nangyari. Iyon po ay resulta ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Kaya nga iyon ang first commandment. Ipinakita doon ng Panginoong Diyos, nagpakilala siya bilang iisang Diyos, at siya yung Diyos na yon ay siya yung humango sa atin, sa ating pagkakaalipin sa kasalanan, at yung Diyos na yon ay isang lawgiver. And then,
ang goal po ng First Commandment ay para isentro ang ating buhay matapos kang iligtas ng Panginoon, hindi na yung gagawin mo uli yung mga dati mong ginagawa at lalo na yung ating pagiging self-centered. Ang goal ng First Commandment ay isentrong muli ang ating buhay sa kanyang kalooban na kung saan doon tayo bumagsak. Kaya nga po yun po ang goal ng First Commandment na maging theocentric ang ating buhay. Okay, sapagkat wala naman na tayong ang lahat ng mga Diyos-Diyosa na ginawa ng tao ay pawang katang-isip lamang ng isip ng tao. So, hindi po sila totoong Diyos kahit na paniwalain nila yung kailang mga sarili na Diyos yon, but the reality, at yun nga po yung tinatalakay dito po sa commandment, yung reality. Ang reality, yung mga Diyos-Diyosang iyon, gawa lang yun ng isipan ng tao. Hindi po siya totoo. Kaya nga, vain yung magtiwala ka sa mga bagay na pinagkakatiwalaan natin, sapagkat ang Diyos lang ang lumikha ng lahat ng bagay at sa Diyos nagmumula ang lahat ng bagay. He is the sustainer of all things, gaya ng pinag-aralan natin noong nakaraan. So ngayon mga kapatid, ang second commandment ay iba po yung kanyang ina-address. Ito naman po, ang tinutukoy niya rito ay yung tinatawag na papaano natin i-approach yung ating Diyos. Ano ba yung sanction niya na pagsamba? Kasi nga, ganito mga kapatid, nung tayo wala pa sa Panginoon, dahil nga tayo ligaw na sa kadiliman ng ating pag-iisip, ang akala natin ng pagsamba, yung tayo ang gagawa, tayo yung mag-iimbento ng paraan, yung means o yung way to worship God. Pero hindi po ganon. Ang Diyos ay nagpakilala sa kanyang mga salita, at ang Diyos ay Espiritu, at siya rin yung nag-reveal ng kanyang sarili kung papaano natin siya paglilingkuran, papaano natin siya mamahalin, at kung papaano natin siya sasambahin. Yan po ay malinaw na itinuro ng Biblia, na hindi mo na po pwede, pag ikaw ay kabilang na sa mga niligtas ng Panginoon, hindi na po pwede yung sarili mong paraan, gaya ng ginagawa ng maraming mga Kristiyano, na sasamba sila sa paraan nila. For example, okay na ako sa may bahay, kahit di ako dumalo ng church. Hindi po ganun yun eh. Hindi, yun po yung ating stubbornness. Kaya nga po gaya, sabi nga po doon sa may Samuel, ang stubbornness ng tao ay katumbas niya ay Diyos-Diyosan. Akala mo nasa Panginoon ka, pero in reality, ikaw ay in rebellion against God. So, ito pong second commandment, ina-address dito yung tamang paraan o yung tamang manner ng pag-approach mo kay God upang siya'y sambahin, upang siya'y paglingkuran, at upang siya'y mahalin. So ngayon mga kapatid, tatandaan po natin, hindi mo na po pwedeng gawin yung dati mong ginagawa noon. Si God, yung Diyos ng Biblia, yung Diyos na sinasamba natin, siya yung nag-appoint ng means, ng way, paano tayo makakalapit. At ito po ay consistent mula pa sa Old Testament hanggang New Testament. Si God ang nagpakita ng paraan. So ang lahat ng bagay, mga kapatid, for your information, lahat ng context ng ating pananampalataya, lahat doon mula sa ating ginagawa, lahat ng iyon ay revelation ng Diyos. Inisyatiba ni God. Wala tayo doong contribution. Kaya nga, ang sabi nga ng Panginoon, wag mo nang dadagdagan, wag mo nang babawasan, sapagkat iyan ang ugali ng tao. Kukunin niya yung gusto niya lang sa Word of God, cherry picking. Hindi po pwedeng ganon ang pagsamba natin sa Diyos. Amen. Hindi tayo ang masusunod, si God ang masusunod. Kaya nga po mga kapatid, the second commandment addresses the lawful manner or sanctioned, kung ano yung lawful manner ng worship or yung approach natin sa ating Diyos. Okay? So hindi na yung
kung ano yung suitable na paraan o yung means para sa'yo. Kasi mas convenient kung nasa bahay ka na lamang, anyway, nanonood ka naman ng preaching sa TV. No, ang sabi sa may Bible ay, alam niyo mga kapatid, iyan po yung style ng cherry picking, kung ano lang yung gusto mo. Diba? Ikaw yung nasusunod eh. Yun nga yung problema natin, yung pagiging Diyos natin sa sarili natin eh. Tayo yung nagdedetermine sa ating sarili what is good and what is evil. So ngayon mga kapatid, sinabi nga yan sa Deuteronomy na hindi mo na po pwedeng gawin yung dati mong ginagawa. Okay? So, kaya nga sinabi nga sa New Testament na huwag niyong kakaligtaan ang pagtitipon-tipon para sa Panginoon. Sanction ng Diyos yon. Walang Kristiyano na Lone Ranger. Amen? So ngayon, kung tayo talagang may takot sa Panginoon, we have to abide sa Kanyang mga commandments. And we cannot twist the truth or the reality of the Word of God. Kasi ito ay reality. We are talking about reality. Yung ating dating konsepto is outside reality. Okay? So, ibinabalik tayo ng Panginoon. Nang sa ganun, ayaw kasi ng Diyos na mas hayang yung ating mga pagpapagal. Nanampalataya ka na rin lang, kapatid, lubos-lubusin mo na. Amen? Gusto mo na rin lang maligtas, sumunod ka na. Huwag mo na yung gawin yung dati mong ginagawa. So ngayon mga kapatid, tatandaan po natin as a principle, si God ang nag-appoint ng way to approach Him. Siya yung nag-provide ng way to serve Him. At kitang-kita natin yung principle na to, especially doon sa may tabernacle worship. So nakita nyo, hindi po pwede tao ang magde-decide kung anong gusto niyang i-offer. Si God ang nag-define lahat, dinefine ni God kung anong klaseng hayop lamang, dapat ganitong klaseng hayop, ganitong edad ng hayop, ganitong klaseng materyales. Hindi lahat tinatanggap ng Panginoon. So si God ang nag-a-appoint ever since, magpahanggang ngayon, hindi tayo. So sa madaling paraan, kapatid, ang pagsamba ay paraan na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi yung man's way. Obviously, dito po sa sa second commandment ay talagang alam nating lahat, alam ito ng maraming mga tagapagturo, na ipinagbabawal talaga, banned, forbidden, yung tinatawag na paggamit ng mga idols or icon as an aid to worship. Yan po'y malinaw na talagang inisa-isa pa ng Panginoon. May example siya na huwag kang gagawa ng larawan para sambahin ng mga larawang nasa langit tulad ng mga buwan, mga stars, sapagkat noong unang panahon sinamba talaga yan. At maaring magpahanggang ngayon, sinasamba pa rin yan. No? Yung mga ibon, puno, mga hayop, yung river, kagubatan, sinasamba yan ng mga tao. Magpahanggang ngayon. Pati nga bangkay nga sinasamba no? Matindi ang idolatry ng tao. Pati mga bagay sa ilalim ng lupa, no? Matulad ng sa tubig. Tulad ng mga isda o ano pa mga nilalang sa ilalim ng tubig. So, kaya nga ipinagbabawal yun ng Panginoon. Si God naging very specific sa area na yon, just to give us an idea kung ano ba yung idolatry. Pero mga kapatid, bagamat halos lahat ng mga tagapagturo talagang expert pagdating sa may idolatry, pero mga kapatid, ang second commandment ay hindi lamang po limited sa tinatawag na physical idols. Kaya nga, mamaya tatalakayin po natin yan. Pero, gaya nga po ng ating pinag-uusapan na pinagbabawal ng Panginoon ang pagsamba sa mga physical idols, marami pong talata yan. At alam ko, marami na kayong natutunan dito, itinuro ng inyong mga pastor. So tulad ng nalamang sa Leviticus chapter 26 verse 1, sinasabi po rito na huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosan o rebulto para sa iyong sarili na winangis, hinugisan, carved, o gagawa ka ng mga sacred pillars katulad ng mga groto-groto. Kung muna natin nakikita yan sa mga bahay, may mga small groto silang ganon. Pinagbabawal yan ng Panginoon. Mga holy shrine. Okay. You shall
sacred pillar shall you rear up for yourselves, at huwag kayong magse-set up ng mga engraved stone in your land to bow down to it. I am the Lord your God. Okay, so iyan ang Diyos ng Biblia. Kaya nga, kung merong isang relihiyon na nagsasabing sila yung totoong relihiyon and then nagtuturo sila na sumamba sa Diyos-Diyosan, lumuhod ka dyan, ay mag-isip-isip ka na, kapatid. Ayan ay direct kontra sa utos ng Diyos ng Biblia. Kaya nga ang sinasamba natin dito, mga kapatid, ay ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos is a lawgiver. Ito po yung mga halimbawa ng law na binigay ng ating Diyos. Hindi mo po pwedeng i-separate ang Diyos sa kanyang batas. Hindi po pwedeng mananalig ka lang sa Diyos pero ayaw mo sa kanyang batas. Kinakailangan, kung ikaw ay mananalig ka, if you confess na ikaw ay nananalig sa isang Diyos, especially the God of the Bible, you have to bow down sa kanyang mga utos. Sapagkat you cannot separate God and His law. You cannot separate God and His holiness. You cannot separate God sa kanyang judgment. Yan po yung problema ng iba na kinachap-chap nila yung idea nila tungkol kay God. Okay, so marami pa po. Tulad po ng Exodus chapter 19 verse 4, do not turn to idols, nor make for yourselves molded gods. I am the Lord your God. So, molded, ibig sabihin, maaaring ito ay dinaan sa molde para ma-form. Marami po yung ganyan. Okay? Sa Exodus chapter 20, then the Lord said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, you have seen that I have talked with you from heaven, and you shall not make anything to be with me, gods of silver or gods of gold, you shall not make for yourselves. So doon pa lang sa Old Testament, upon giving of the Ten Commandments, sinabi ng Panginoon, nakita niyo, wala kayong nakita nung binigay ko sa inyo, nung ako'y nagsalita sa inyo, nung nireveal ko ang sarili ko sa inyo, wala kayong nakitang wangis, baka matem kayo na gumawa kayo ng mga rebulto, akalain nyo ako'y ganito, tapos gagamit kayo ng mga mamahalin ng mga materyales, ginto, pila, kung ano, na akala mo, magbibigay tingkad doon sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos kasi natin, mga kapatid, you cannot, walang bagay sa known universe na po pwedeng i-describe sa Kanya. Wala. Walang precious materials na po pwedeng mag-represent ng Kanyang glory. From the moment na ginawan mo siya ng image at yung inaakala mong glory niya, kaya nakita niyo ibang mga rebulto, may mga sinag-sinag pa rito na mga silver or ano man yung ginagamit, may mga brilyante pa na kislap, kasi gusto na maging glorious yung idol. That is a big insult against God. Kasi ang glory niya ay nakikita sa buong creation. So ngayon, mga kapatid, yun ay insulto na hahanap ka ng isang image na dito sa wangis sa mundo, kahit na gaano man siya ka-cute. Tapos lagyan mo ng lahat ng palamuti na naisip mong para maging bagay sa Diyos, it cannot represent God and it cannot represent His glory. That is very far from reality. At kapag yung tao na lumuhod doon, sumamba, you are guilty of sin sa taong iyon kasi ikaw yung gumawa nun at yung tao lumuhod doon, ibinunsod mo siya sa pagkakasala, sa kanyang kamangmangan. Malaki ang contribution mo, yung idol maker, doon sa pagbunsod sa kasalanan ng mga taong mga mangmang din na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga doon po sa Isaiah 44, tatlo po yung tinalakay. Yung Diyos-Diyosan itself, yung idol maker, na tayo, malaki ang kasalanan niyan, at yung sumasamba, pare-parehas na mangmang. Okay? So, sinabi ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ng Biblia ay Espiritu. Malinaw po yan eh. Sinabi po mismo yan ng ating Panginoong Yesus. Makikita niyo yan sa John chapter 4. Mamaya pupunta po tayo dyan. Okay. So ngayon,
Kaya nga ang sabi sa Deuteronomy chapter 7:27, "Cursed is the man who makes an idol or molten image an abomination to the Lord." Kita nyo, no, na alam nyo pa ba yung salitang abomination? Kasuklam-suklam. Karumal-dumal. Yan po yung mga words na, alam nyo naman, pag narinig yung mga words na yan, ay hindi magandang ibig sabihin talagang napaka-gross niya. So, iyan ay talagang highly detestable kay God. The works of the hands of the craftsman. Kasi yun, likhang isip yun ng tao lang eh. Si God, si God nga, incomprehensible nga siya eh. Hindi kayang isipin ng kahit ng pinakamatalinong tao, hindi niya kayang isipin kung sino talaga ang Diyos, kung i-describe niya fully, hindi niya kaya kasi God is indescribable. Incomprehensible. Hindi kaya na matarok ng ating isipan. Napakalayo ng agwat ng isip ng tao sa isip ng Diyos. Kaya nga ang lahat ng ating natututunan sa Kanya ay revelational. So ngayon, and sets it up in secret, and all the people shall answer and say, Amen. So malaking kasalanan po yan. Sumpain yung taong iyon na gumawa ng idols. Lalo na po yung mga craftsman. Lalo na po yung nag-sponsor doon sa gawain ng paggawa ng mga idols. Okay, lahat ng may contribution doon para ibunsod lalo ang tao sa kamalian. Malaki po ang contribution, malaki po ang kasalanan nila dyan. Sisingilin siya ng Panginoon kasi dinaya nila ang tao, inilihis nila ang tao sa reality. Nilihis nila yung tao sa tamang pagsamba sa Diyos, na samantalang malinaw na naipinakita ng Diyos ang reality doon sa kanyang mga kasulatan. Okay? So mag-ingat po kayo sa lahat ng uri ng relihiyon na nag-endorso ng mga Diyos-Diyosan para sambahin. Pero mga kapatid, baka maging extreme naman tayo. Yan naman po ang mahirap minsan sa mga Kristiyano na na-open na sa katotohanan ito, nasosobrahan din. Sumasadsad sa extremities, sa other side ng extremities. Nagkaroon kasi siya ng phobia, na-trauma siya, parang tayo dati, di ba? Dati tayo, nung namulat tayo sa katotohanan, nung nakita natin na ayaw pala ng Diyos, parang na-trauma ka, grabe pala tong reliyon na to, dinisib pala kami nito. So, may tendency tayo na sumadsad naman tayo sa the other side of extremities. So, wag naman pong ganon. Okay? Tatandaan ninyo, yung commandment na ito, the law of God does not forbid engraving, picturing, artwork in general. Hindi pinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng arts, yung pagdodrawing ng mga biblical account. Hindi pinagbabawal ng Panginoon na i-drawing mo yung artist, yung kanyang, bagamat hindi niya nakita si Moses, so drawing niya si Moses, si Noah, yung Ark of Noah, hindi niya, i-drawing niya si Eve at Adan, yung paradise. So, iyon ay mga kapatid, hindi po pinagbabawal yon. Kunyari, yung sculpture, gumawa siya ng sculpture ni David, sculpture ni Moses, nakikita natin yon. Hindi po yun bawal. Architecture yun eh. Kasi mga kapatid, tandaan po natin, ang artwork ay gift of God. Okay? Gift iyon ng Panginoon na pag iyon ay nagamit sa tama, nag-glorify si God. Sapagkat lahat ng karunungan galing kay God. Yung pag-exercise mo ng karunungan na yon, it gives glory kay God. Kasi lahat ng nilikha ni God, it reflects the glory of God. Including wisdom, yung arts natin. Okay? Yung music, if used properly, it glorifies God. Okay? So, wag po tayo maging extreme, Hindi po ipinagbabawal ng Diyos, ng Biblia, yung artwork. Kaya nga ako, pag nagpe-present ako, gumagamit ako ng napakaraming artwork. Kasi, mas napapabilis yung idea. May mga tao kasing hirap pang mag-grasp kanyang isipan, at
sa part din ng tagapagturo, mahirap din minsan i-portray mo ang haba ng just to portray. Kunyari yung tabernacle, yung Ark of the Covenant, ang hirap i-explain mo. Whereas kung may drawing na, aid yun, no, para mapabilis yung pagtuturo. Pero, mga kapatid, sa may Bible, sa may ano nga, lalo na sa tabernacle, napaka-rich ng artwork na pinagawa ng Panginoon, sanctioned by God, part of His provision to represent His glory. Lahat ng nandoon sa may tabernacle represents the glory of God. Kunyari, nagpagawa siya ng cherubim. Doon yung dalawang cherubim sa may Ark of the Covenant, dalawang cherubim doon sa may entrada ng sa temple, sa may loob papuntang most holy place. So, hindi po yun masama. Wala pong masama sa sculpture, architecture. Wala pong masama doon. So, ang wall ng temple ay punong-puno ng mga angels, mga cherubim, punong-puno ng mga palms at iba pang mga artwork na pinagawa ng Panginoon. Yung, for example, nalala nyo sa may wilderness noon, nung nagrebelde ang Israel, nagpatayo siya nagpagawa si God ng bronze snake at nilagay yung sa may pole. At ginamit yun ni God para ma-heal yung kanyang bayan. So ngayon mga kapatid, huwag tayong maging extremes pagdating sa art. Okay? So kailan nagiging masama yung artwork? Kapag nasobrahan, pag ginamit mo na as an aid for worship. So yun po yung problema. Kaya nga, ang sabi po ng commandment, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan para sambahin. Huwag kayong yuyukod doon. So malinaw yun eh. Huwag nyo siyang yuyukuran o paglilingkuran kasi iyon ay artwork lang. Ibinigay yun ng Diyos to represent His glory. Gamitin lang natin para tayo ay matuto, hindi para sambahin. Sapagkat ang tao hindi niya kailangan ng aid para sumamba sa Diyos. Okay? Hindi niya kailangan ng kailangan may picture si Mary, picture ni Jesus Christ para sumamba ka, na pag wala yun, hindi ka makapagsamba. No, hindi mo kailangan ng aid. Okay? Kasi si God, siya ang nagpo-provide ng lahat ng means to worship Him. Okay? So, sabi nga natin dito, while these were used to declare the glory of God, that His sanctuary might have the beauty of His holiness. Kaya nga pag ikaw'y pumasok noon, kung sa Old Testament, pag nakapasok ka doon sa may sa tabernacle or doon sa may holy temple na ginawa nila Solomon, yung grandeur, yung splendor noon ay talaga namang it represents the beauty of God's holiness, His glory. And these things cannot be used as a mediation or a way to God as helps to worship. Alam mo ba yan ang naging problema ng malaking kasalanan ng Roman Catholic kasi nauso, especially in the Middle Ages, magpahanggang ngayon meron pa nga mga survival ng ganun yung relics, mga sacred relics. Kunyari yung shroud of Turin, yung tela na pinangbalot sa bangkay ni Jesus, yung mga pako na ginamit kay Jesus, yung duyan nung si Jesus ay baby pa, yung bahay na kung saan siya tumira, yung upuan, pati yung mga bungo ng mga saints, nauso yun ng Middle Ages, lalo na pag first class, nakakuha ka ng blood. O, di ba, yung sa may Italy nga, yung isang doon na miraculous daw yung blood ng isang saints, yung blood daw na yun ay tumitigas daw yun, pag yung tapos lumalambot daw yun, pag yung nandyan yung presence ng Diyos. Lahat ng iyon, dumaan nga yun sa inimbestigahan nga yun, lumalabas na parang volcanic material yun, hindi yun talaga dugo. So maraming kasing yung para gumagamit kasi ang Roman Catholic ng mga para lumitaw na mahimala yung church nila. Kunyari yung birhen na lumuluha para maka-attract ng maraming tao, mga devotees, maraming mga donations. So, malaking kasalanan yan sa Diyos. Malaking panglilin lang yan eh. Deception yan eh. So, ayaw ng Diyos yun. At kaya nga, minsan alam mo, pati yung mga born again, nakikita ko minsan sa media, nakikita ko, gumagamit din sila ng mga ganyan eh.
Minsan, bebenta sila ng oil, sacred oil daw. Minsan, panyo. May mga ganun pa, no? Tapos, minsan, ay, nako, marami pa yan. Marami pang mga nauuso na, at huwag kayong magpapaniwala sa ganon. Hindi natin kailangan ng anything sa mundong ito para magkaroon ng mediator between God. There's only one mediator, si Jesus Christ lang, not Mary. Okay? So, siya lang yung, ang pagsamba natin ay, sabi nga na, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Siya lang yun. Wala nang iba. Okay? So, sasamba tayo sa Panginoon, yun yung sanction niya eh. Yun yung tinatawag na provisions ng Panginoon. Divine provisions. So, kung ano yung itinakda ng Panginoon, kung ano yung inapoint niya, doon ka sasamba. Hindi ikaw ang gagawa ng sarili mong paraan o pattern. Hindi ka kokopya sa mga tao, sa paligid mo, o sa relihiyon na kinagisnan mo. Ikaw ay susunod kung ano yung sinasabi ng Panginoon, for man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of His mouth. Okay? So, tatandaan po natin everything na receive natin ngayon, lahat ng ito ay revelational. Revealed ng Diyos sa Kanya mga salita, ang paraan ng pagsamba natin sa Kanya, ang paraan ng paglilingkod natin sa Kanya. Okay? So ngayon, we cannot go beyond kung ano yung dinikri ng Diyos. We cannot go beyond doon sa inordain ng Panginoon. For example na lang mga kapatid, alam nyo, madalas masobrahan yung mga Kristiyano eh. Minsan, narinig ko sa isang tao, binaliktad niya yung tithing system. Dapat 90% ang ibigay mo kay God, 10% lang yung sa atin. Kung i-analyze mo kapatid yung na yon, lumalabas na mas magaling ka pa kay God. Si God dinefine niya yung 10%, tama yun eh. Holy na yun pare sa Kanya eh. All tithes is holy, sabi ng Panginoon to the Lord. So sinabi niya yung 10%, holy na yun. Sufficient na yun para sa Kanya. Hindi mo po pwedeng gawing 15% o 20% o lalo na kung pataas. Minsan ang tao nagmamagaling. Gusto niya yung tinatawag na overly righteous. No. Kung gusto mo kapatid na makasunod sa pamantayan ng Panginoon, huwag mong sosobrahan, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Exactly kung ano sinasabi ng Panginoon. Kasi ang lahat itinakda niya sa atin is holy. Ang lahat ng itinakda niya, yun yung righteous. Si God ang nagde-define, hindi ang tao. Si God ang nagde-determine, hindi ang tao. Kaya kung ano yung dinetermine ni God, kung ano yung dinefine ni God, yun kapatid. Doon ka lang lumagay. Huwag kang lalagpas. Do not go beyond. Otherwise, magkakasala ka. Okay? So ngayon, gaya nga ng pinag-uusapan natin, wala naman sanang masama sa art. Wala naman sanang actually, ang ganda yung ako, hangang-hanga ako, ako ay talagang na-mesmerize ako sa galing ng mga artists, yung mga gumagamit ng arts. Kasi ako, mahilig din ako sa arts, mahilig din ako mag-drawing, mahilig din akong anything about arts and music, hilig ko yan eh. Kaya nga, pag ako nakakita ng mga pictures, talagang ako bilang isang artist din, nakikita ko yung alam mo yung, ang drawing kasi may, may drama. Merong ina-analyze mo yan eh. Iba-iba ang perspektiba ng tao, paano mo tinitignan ng art. Sa akin, nakikita ko, gaya nga, ito pong picture na ito ay yung tinatawag ito nung 17th century. Ito po'y lumitaw nung 17th century at nag-flourish ito sa buong Europe, nang-start sa France. At ito po, ang tawag po sa ganitong dramatic na painting ay Baroque art style. Baroque. Okay. So ngayon mga kapatid, ito po ay kasama rito ang architecture, ang music, ang dance, paintings, and even sculpture. About arts and music. So dito po, napaka-dramatic nung it is characterized by exaggerated motion and clear detail used to produce drama, exuberance, and grandeur in sculpture, painting, architecture, literature, dance, and music. So, Baroque
iconography was direct, obvious, and dramatic, intending to appeal above all to the senses and the emotions. So ang ganda, no? Ang ganda po ng art nito. Actually, kung mapupunta kayo ng Vatican, no? Yung mga magagaling na artist ito po yung panahon ng Renaissance period. Ito po yung from 1500 hanggang 1800 po yan eh. So, yan po yung Renaissance period na kung saan nag-flourish ang arts, music, yung mga medicine. Doon, nung kumala sila sa power ng Pope, ay nag-flourish kasi noon, limited noon ng ang galaw ng mga tao, hindi makapag-explore. Katulad na lang si Galileo, explorer siya. Gusto niya maglayag sa buong daigdig, i-discover. Kasi ang tinuro ng pari noon, kasi ang mga pari, mga kapatid noon, sila po yung lahat eh. Sila yung gumagawa ng kalendaryo, sila yung mga scientists, sila yung mga doktor, sila yung mga teachers, sila lahat yon. So, lahat ng field of knowledge, kinuha yun ng mga pari. Ang sabi nila noon, ang theory nila, ang earth noon ay flat. Kaya pag dumabot ka sa dulo, malalaglag ka. Si Galileo, gusto niyang i-prove na hindi ganon. Na-prove niya na ang daigdig ay bilog. At naglayag siya. Na-prove niya nga na bilog. So ngayon, nung nalaman yun ng Vatican, kinasuhan siya ng heresy. Mabigat yun kapatid pag lumaban ka sa Roman Catholic noon. Kaya ang marami pang ganon, pati yung field ng medicine, nung kumuwalaan na yung mga tao sa mga pare, gusto lang mag-independent, nag-flourish ngayon nung Renaissance period, yung art, yung music, yung medicine, at iba pang mga field of knowledge. So yun po yung Renaissance period. Baga sa breakthrough mula nung sila'y kumalas sa power ng Catholicism. So ngayon mga kapatid, ang ganda no? Ang ganda ng artwork. Talagang napaka-dramatic. Ipinakita nila yung eksena, yung exaggerated na eksena sa langit at sa lupa. Pero papansin niyo mga kapatid, ang isang problema rito no, na it is misleading yung art. Ang ganda sana, pero it is misleading. Nakita niyo, nasa gitna doon si Mary. Tapos, ewan ko kung yung nasa itaas na picture, kung si Jesus yan o yung God the Father. Tapos si Mary. Dito, isinasuggest ng art na mayroong mediator papunta doon sa itaas. At si Mary yon. Okay? At yung mga tao na mas may baba, pinapakita na ito dapat ang maging pamantayan natin. Si Mary dapat kay Mary tayo lalapit. So, ito po ginamit. Ginamit po ito ng mga, especially sa Europe, sumikat itong art na ito. Sa lahat ng mga palasyo, lalo na sa may Vatican, ang talagang yung mga great artists tulad nila si Michelangelo, si Raphael, si Donatello kasi sculpture yan Si Leonardo da Vinci, nagtrabaho din siya. Marami siya sa mga gallery naman naka-assign si Leonardo da Vinci. Okay, so at maraming pang mga magagaling na mga artist. Sila yung gumawa, talagang expert sila sa tinatawag na Baroque art. Okay. So ngayon, ito po mga kapatid ay nagiging idolatry rin. Kasi minimislead mo na yung tao sa tinatawag na reality. Gumagawa na sila ng isang atmosphere na sabi nga rito, combining intense emotionalism and rationalism, it was magnificent in its way, but art replaced religion as stimulus to worship. Kaya tuloy, yung mga taong nagnanasa makapunta dyan, parang feeling nila nasa heaven na sila. So yung art na sana, kung nagamit sana ng tama, nagagamit para i-mislead yung tao. I-mislead yung tao sa tamang pagsamba sana sa buhay na Diyos. Yan pong church, ito po church ito ni St. Ignatius de Loyola sa Rome, Italy. Lazio, Italy. Okay. So ngayon, yung katulad po nito, yung ceilings were painted to resemble heavens with angels flying around and to give an optical illusion of looking up into heaven. So nakita mo yung intention nila. So yan, dyan mali na yan Yan ay form, yan ay violation na ng second commandment. Okay? Kasi yung mga tao, inilid mo sila sa deception na
parang akalain lang nasa langit na sila, lalo na pag nandito sa lugar na ito. God in this commandment forbids us using our imagination and our ideas and concepts in framing, governing, or guiding worship. Kasi nga, as a principle, hindi kailangan ng tao ang guide or aid para siya'y sumamba sa Panginoon. Sufficient na yung dinefine ni God, you must worship God, the true worshiper must worship God in His Spirit and in truth. Sufficient na po yun. Yun mga kapatid, so sa maikling salita, what is idolatry? Idolatry is worship of humanistic intellectual ideas because it represents the triumph of human intellect in interpreting reality. Yan po yung philosophy behind idolatry. So, alam mo, very intellectual po yan eh. Yung gumawa niyan, matalino siya, pinag-isipan niyan. Biruin mo, paniniwalain mo yung mga tao. Sino ba yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Hindi mga pipitsuging mga tao. Presidente, governor, senador, congressman, mga mayor, judges, mga high officials ng military, mga ekonomista, yung mga talagang mga professionals po natin na sumasamba sa Diyos. Isipin mo, mapapaniwala nila, luluhod sila dyan. At kung may dinidemand yung magbibigay sila, malalaking mga halaga. Isipin mo. So, kinakailangan yung inventor ng idols, matalino siya. Talagang pag-iisipan niya yon para yung devotees ay mapaniwala na ito ay sacred nga. So, kaya nga ang battle dyan is yung human concept, yung humanistic intellect niya, yung kanyang ideas. It is a victory of human ideas na nakapag-produce siya ng God na yun daw ang reality. Tatandaan nyo mga kapatid, hindi po pwedeng alisin sa issue ng idolatry ang reality. Okay? Kasi, kita mo, paniwalang-paniwala sila, doon nga sa may declaration sa Isaiah 44 hindi sila papayag na ang rebultong hawak nila ay hindi Diyos. Sa kanila, it is real. Naalala ko nga one time, in-invite ako ng isang kapatiran doon sa kanyang pinsan na ex-nun. Dati siyang madre, pero ngayon hindi na. So pagpasok ko sa may bahay, talagang grabe yung idols. Ang lalaking mga idols, pinaggastusan niya talaga. So ngayon, kasi nung time na yon, ang pare rito sa aming sa church dito sa Ilagan ay medyo parang hindi niya sinasanction yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa mga rebulto. Napakinggan yun ng isang kapatiran. Ngayon, siya mismo, narinig ko sa kanya yon. Pero matigas ang kanyang paninindigan, sabi niya, kahit na ipagbawal ng pare namin na sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sasamba pa rin ako sa kanya. O, kita mo, yun yung katigasan, yun yung stubbornness, no? Kasi, ang pinag-uusapan dito is reality. Yun ay real. God yun sa kanila. Katulad nga, pag nagmimisa nga yung pare, di ba? Pag yung itinaas yung ostya, yun ay totoong blood and body ni Jesus Christ. Reality po ang pinag-uusapan doon. Otherwise, hindi maniniwala yung mga tao para ka nagsasayang ng oras. So, reality po. It is the triumph of human intellect. Napaniwala nila yung mga tao. Magaling yung mga nag-imbento ng mga ganong mga practices, ng mga ganong mga images. Okay. So, tatandaan po natin, ang idols ay nakonsip ito sa heart ng tao. Alam nating lahat yan. And then ito ay naiprocess sa isip ng tao. Inimagine niya, tumakbo yung kanyang interpretation. Kinakailangan maging appealing ito, kinakailangan maging maganda ito, yung magiging itsura ng kanyang mata, yung kanyang magiging complexion, yung hugis niya dapat, yung overall appearance niya dapat ganito. Napaka-intellectual. Na-process siya ng brain and then bago yan nililok, binigyan ng manifestation nung kamay na. Okay. So ngayon mga kapatid, ang idolatry is man's way to God. That is idolatry. So, yan ay reversal ng direct affront
sa commandment ng Panginoon. Yun ay direct na pag-twist ng tao sa kanyang pure devotion kay God. Okay. Kaya nga, sa second commandment, talagang i-define ng Diyos na ako, hindi ang tao, ang gagawa ng paraan para ako'y sambahin. Yan ang malinaw sa may second commandment. Okay. So, sapagkat ang Diyos lang po pwede mag-define, hindi ang tao. Okay. So, lumalabas, mga kapatid, if man defines the term to his approach to God, then man is in a position to say the terms of which God is to bless him. Kasi nga, ganun yung philosophy ng mga kapatid. Tignan nyo ha, yung idols na gagawin nila, meron siyang blessing. Kaya nga yung idea, si Saint Peregrine, ang blessing niya, bulag siya, lahat ng bulag lalapit sa kanya. Si Santa Clara, buntis, yung mga hindi magkaanak, lalapit sa kanya. So, pinag-isipan lahat ng iyan. So, intellectual yung mga nag-isip ng yan para yung mga pangangailangan ng tao ma-divert from only one true God, na siya lang dapat ang source ng lahat ng bagay, na siya lang yung kailangan ng tao, na i-divert, na i-channel sa iba't ibang marami mga tao o objects sa mga Chinese traditions, na i-channel yung pag-trust, yung hope ng tao, yung kanyang salvation, kanyang hope, yung kanyang healing, na i-channel yung trust ng mga tao sa iba't ibang mga bagay o tao. Okay? Kasi, may kanyang, ang bawat idols, may may kanya-kanyang favor. Okay? Si Mary, lalapit, kasi mediator yan eh. Okay? Kasi nga, nanay siya yung nagpasuso kay Jesus, so, matatanggihan ba siya ni Jesus? Kahit na ayaw ni Jesus? Actually, nung Middle Ages, meron ako nakitang picture yung mga artwork ng mga ancient art, na si Jesus masungit, ganun siya. Oh. Tapos yung mama niya, yung mga tao lumalapit sa kanya, tapos si Mary nakalabas yung suso niyang ganun sa artwork. Nakalabas kasi, nakangiti siya sa mga tao, yung mga tao makakalapit kasi siya yung nagpasuso sa anak niyang si Jesus. So, kita mo yung, grabe yung yung artwork, papaano ginagamit sa kamalian. So, twisting yung tinitwist yung tamang idea. Para ang mga tao lalapit ka naman kay Mary. Okay, tapos ngayon, bawat idols na gagawin ng tao, meron siyang batas. Kaya nga, inseparable yan kapatid Inseparable yung Diyos at yung kanyang batas. So, merong batas. May mga batas na pinapairal bawat mga Diyos-Diyosan. Okay. So, meron silang dinidemand. Meron silang terms of morality. So, i-define din ng idols kung ano yung morality. Sila yung magde-define what is morality. Kaya nga mga kapatid na nakakalungkot pag ikaw'y napaniwala na sumamba sa Diyos-Diyosan. Iyan po ay paglayo sa reality. Nailayo, sabi nga ni God, lubos na silang napaniwala sa kanilang kamalian, sabi ng Panginoon. At hindi na sila papayag na ang rebultong hawak nila ay hindi Diyos. Talagang total na yung mind nila kinain na ng kamalian. Very far from reality. Kaya nga mapalad tayo mga kapatid, nakabalik tayo sa reality, sa habag ng Panginoon. Nandito tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon, at tayo, iwanan natin katigasan ng ulo natin. Huwag na yung mag-iwan ka pa ng kaunti para sa sarili mo. Kaya nga ang pag-surrender kay God ay complete, 100%, total surrender, okay, sa kanyang kalooban. Okay, so kaya nga yung mga batas ng mga Diyos-Diyosan, nakagawa sila ng mga batas about asceticism, yung papahirapan mo yung sarili mo. Diyan nag-umpisa yung tinatawag na penitensya. Kinakailangan pahirapan mo yung sarili mo para mapatawad yung kasalanan mo. Bakit? Hindi ba sufficient yung ginawa ni Christ para mapatawad natin mga kasalanan? So nakikita niyo yan, no? Nauso yung doktrina ng celibacy na kinakailangan wag mag-asawa yung mga pari nag-serve sa idols. So, saan galing yun? Sa may Bible? Walang mga ganon. Kasi nga, batas yun ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Okay. Kaya nga sa ibang mga religion, may mga sacrifices sila. Minsan, mga hayop, pagkain,
yung iba naman tao, animal o hayop, blood sacrifice. Kasi nga, yun yung demand ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Okay. So, nagbibigay sila, may mga offerings na required, yung mga Diyos-Diyosan nila. Even sexual orgies. Sa may Bible nga, maraming ganyan. Ang Israel, ilang beses din sila nag-fall sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kunyari, si Asherah, tapos merong sexual doon, ritual. Part ng pag-worship nila sa Panginoon. So, nakita nyo, galing yan sa mga pagan practices. So, kaya nga tayo ay tinatawag ng Diyos pabalik sa Kanya para makabalik ka sa reality. Hindi ganito yung ipinag-utos ng Panginoon. Hindi ganito ang ating Diyos. Amen. Kaya nga, sabi nga ni Jesus doon sa may Matthew chapter 11, come unto me, all who are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Mag-exchange tayo ng yoke. So, for my yoke is easy and my burden is light, and you shall find rest for your soul. So, yung mga tao, napaka-komplikado na ng kanyang buhay. So, ngayon, kung babalik ka sa realidad ng salita ng Panginoon, sa reality, kung sino talaga ang Diyos, mangyayari lang yon kapag binalikan mo yung kanyang salita. Makakabalik ka sa realidad. At makikita mo yung simplicity ng pananampalataya sa Diyos. Hindi naman talaga ganun kakomplikado. Okay? So, kaya nga ang idolatry is a total replacement of God. Ang idolatry ay yung ilalayo ang tao sa reality about God. The truth about God. Amen. Nawa mga kapatid, maging malinaw sa atin ang pag-aaral ngayon at makatulong ito sa mapag-isipan natin ang idolatry, hindi lamang puro idols lang. Makita natin yung philosophy behind idolatry. At nawa ang mga ito ay naituro sa habag ng Panginoon sa atin sa araw na to, sa tulong ng Espiritu Santo. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa kanyang mga salita, tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong kahabagan at sa iyong katuwiran. Salamat po sa mga pagkakataon na kami ay matuto, mag-increase sa pagkakilala sa iyo upang maihanda namin ang aming mga sarili sa paglilingkod sa iyo. Ama, ikaw lang po ang aming tanging pag-asa. Kung wala ang iyong pagtuturo, kung wala ang iyong banal na espiritu, kung wala ang iyong mga salita, kami, Panginoong Diyos, ay parang nag-apuhap sa kadiliman. Ikaw lang ang nag-reveal ng iyong sarili kung sino ka at kung paano ka namin sasambahin at kung paano ka namin mamahalin at kung paano ka namin paglilingkuran. Ang lahat ng ito ay galing sa iyo. Revelation mo sa amin. Kaya nga, O Lord, kahabagan po nawa kami at nawa ang mga katotohanan ito ay matayuan namin at maituro, maipasa from generation to generation. Kahabagan mo nawa kami at pagpalain mo kami at patuloy mo kaming ingatan sa panahon ng pandemic. Pagpalain mo rin po, O Lord God, ang mga kapatid namin nangangailangan ng iyong habag, mga nangangailangan ng kailang kabuhayan, kagalingan, kalusugan, kaligtasan, Panginoong Diyos. Kahabagan po kaming lahat sapagkat ikaw lang tanging naming pag-asa at wala ng iba. Tulungan po ang aming mga anak na maging maisentro ang buhay sa iyo at sa iyong mga salita. Salamat, Ama, sa lahat ng biyayang tinanggap namin sa iyo sa araw na to, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all po. Nawa kayo ay patuloy na mag-increase sa pagkakilala sa Panginoon.